Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Kagabi na pag-usapan nga po natin ang nangyari sa pandinig sa kamera ho mga ka-action. Kaugnay sa naging issue dito kay Pastor Apollo Kibuloy ho mga ka-action. So kahapon, tuwang-tuwa na po sana tayo dahil sa nagkaisa ho ang mga Congress para ipa-cite in contempt ito si Pastor Apollo Kibuloy. At naging magnanimous decision ang naging resulta ho mga ka-action. Ang kaso lang, bigla po itong nag-apila si Topacio ho mga ka-action, na kung saan pagbigyan sila na advisean ang kanilang client na si Kibuloy hanggang Biyernes ho mga ka-action. Eto pa, pero may good news ho mga ka-action. Kasi sa parehong pandinig ng komite, lusot sa komite ang nasabing pagre-revoke o pagbawi ng franchise dito sa SMNI. Yan ang good news. At eto pa, nadamay ito si Digong ho mga ka-action. Kasi alam naman po natin, siya ang itinalaga bilang bagong administrator ng ari-arian ng KOGC. So ayon kay Franz Castro, kailangan din imbitahan si Digong para makunan ng statement or magpaliwanag po ito si Digong. Diba? Nadamay na. Paano kasi ito naman si Lolo nyo Digong? Ewan ko ba, ginoro admin man ito na alam naman po natin na parang hindi naman niya kaya gampanan kasi matanda na po siya mga ka-action, mga kakampeng, no? Ito, bago po tayo magtuloy-tuloy, panoorin muna natin itong explanation ho mga ka-action. Pinatawan ng contempt at pinaaresto na si Pastor Apollo Kibuloy ng Kamara matapos hindi na naman sumipot sa pagdinig ukol sa SMNI franchise. Lusot na rin sa House Committee ang panukalang i-revoke o bawiin ang prangkisa ng network. Nasa frontline ng balitang niya, si Elaine Fulgencio. No-show ulit si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa hearing sa Kamara kanina. Mula nitong Disyembre, hindi na sinipot ni Pastor Kibuloy ang House Committee on Legislative Franchises na dumidinig sa umano'y mga paglabag ng Sunshine Media Network Incorporated o SMNI sa kanilang prangkisa. Ang SMNI ang broadcast media arm ng KOJC. Kaya ang Vice Chairman ng komite na si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel nagmosyong i-cite in contempt si Kibuloy. The fact that he has not been appearing in these hearings, in this committee, just shows that he has no respect for this committee. It just shows that he acts like God, he acts with impunity. Nitong Pebrero nang isobpina ng Kamara si Kibuloy dahil sa tila pandidedman nito sa Kongreso. Pero si Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano, hinayaan munang magpaliwanag ang General Counsel ni Kibuloy ukol sa hindi nito pagsipot sa hearing. Sagot ni Topacio, hindi si Kibuloy na honorary chairman lang ng network ang dapat sumagot sa mga sinasabing paglabag ng SMNI at ng Suarezag Media Corporation. There are other officials of Suarezag and SMNI who are here. Bukod sa contempt, nagmosyon si Paduano na ipaaresto si Kibuloy sa House Sergeant at Arms. Inaprubahan ito ng House Committee. On a unanimous vote, the Honorable Pastor Kibuloy is cited for contempt. The chair in objection, the motion of the Honorable Paduano to ask the Sergeant of Arms, to directing the Sergeant of Arms to bring Pastor Kibuloy to the House premises is hereby approved. Sa gitna nito, umapilang abogado ni Kibuloy na bigyan sila ng palugit bago gawing epektibo ang contempt at arrest order. May I make a final appeal, Mr. Chair, to defer
the implementation of the contempt order until after I have advised my client. Just a deferment, not a revocation. Sa huli, binigyan ng kampo ni Quiboloy ng hanggang Biyernes para lumutang ang naturang leader. Balak naman ng isang kongresista na imbitahan din ng malapit kay Quiboloy na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa SMNI franchise hearing. In a proper time, Mr. Chair, I will also move to invite then former President Duterte kasi siya yung in-involve as pinasahan ng property. Kamakailan lang nang italaga si Duterte bilang administrator ng mga ari-arian ng grupo ni Quiboloy. Sa parehong pagdinig, lusot sa House Committee ang House Bill No. 9710 o panukalang nagsusulong na i-revoke o bawiin ang prangkisa ng SMNI. This committee, I believe, was able to establish violations of SWARASUG to their franchise. Kabilang daw sa mga nilabag ng network sa kanilang prangkisa ang pagpapakalat umano ng peking impormasyon at pagbebenta o paglilipat ng network sa ibang kumpanya, pero nanindigan ng kampo ng SMNI. We still believe na walang violation sa prangkisa. Yung mga sinasabi nila sa Section 4 daw, yung sa fake news, sabi doon na, sabi ko nga, yung intentional or deliberate false information. Wala namang deliberate false information. Babasahin pa ito sa Committee on Rules tsaka isasalang sa plenaryo para sa ikalawang pagbasa. Nagbabalita mula sa frontline. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napakinggan na po natin. Okay? Itong inapila kasi ni Tupasio, ito yung pag-attend o pag-ano ng cite in contempt na parang i-delay ni Tupasio ho mga ka-action. Pero yung revocation o pagbawi ng franchise, tuloy-tuloy na po yan mga ka-action. Ang importante lang naman dito sa atin yung bawiin na ang kanilang franchise para hindi na sila makapaglayag ho. Ito naman kasi ang contempt order o arrest warrant na i-issue sana ng Kongreso is para ipaharap lang si Quiboloy dito sa Kongreso ho mga ka-action. At ito po ang isa sa mga hinahangaan ko kasi sa Congress dahil nagkakaisa po sila pagdating dito, walang kumukontra ho mga ka-action. Pero pagdating kasi sa Senado mga ka-action, napakabagal. Alam naman po natin kung sino ang nanggugulo dyan sa investigasyon para hindi lang maipa-cite in contempt ito si Pastor. Walang iba kung hindi si Robin Padilla mga ka-action, mga kakamping. Di ba? Alam naman po natin na tutol ho talaga. Pero pagdating dito sa Kongreso, yan ang isa sa mga saludo ako dito sa Congress. Kasi pag may gusto silang i-cite in contempt, talagang nagkakaisa ho sila. At magnanimous pa talaga ang decision niyan. Kasi walang kumukontra ho mga ka-action eh. Nagkakaisa sila. Parang nagkakaintindihan na parang may unity sila sa Congress. Unlike dito sa Senado, na Sos Maria Josep, halos mga DDS ho kalabanan dyan ang nasa Senado. Sila Amy Marcos, Bongo, Bato, Robin Padilla, at iba pa dyan. Diba mga ka-action? Kaya dito, ang ano lang naman natin dito, na sana ma-revoke na o bawiin na lang ng Kongreso ang kanilang franchise ho, mga ka-action. Narinig nyo naman ang naging dahilan para mabawi na talaga o ma-revoke na ang kanilang franchise. Diba? So, dito naman pagdating sa dinamay siya ni Franz Castro, ito si Digong, aba ikaw nang bahala dyan Digong kung anong isasagot mo. I think hindi naman to pupunta si Digong eh. Hindi nga ito dumalo nung inireklamo ito ni Franz Castro doon sa prosecutor ng Quezon City. Dyan pa kaya sa Congress. Pero hindi po natin alam, baka pumunta man siya dyan, okay? So, sa panahon, talagang good news po ito para sa atin na gusto natin mawala ang kanilang franchise para hindi na sila makapag-aire ng mga kinakalat nilang iilan na mga maling impormasyon. Okay? Yun lang muna mga ka-action, mga kakamping. No, again, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.